Okay, goody guys, no? So, TE error na naman guys ang gagawin namin ngayon. So, nandito kami ngayon guys sa Bacoor, Cavite, no? Home service kami ngayon. Ito po ay LG. So, TE error guys, pag start pa lang, TE na kaagad, no? Ayan, pinoprogram natin. TE na siya guys. Hindi pa nag-start guys, pinoprogram pa lang. Lumalabas na kaagad yung TE error, no? So ngayon bubuksan namin to para ma-check, para makita natin kung anong problema, no? Bakit nagkaroon siya ng TE error. So ang TE kasi guys ay tumutukoy yan sa thermistor. So tingnan natin, no? Ito guys, binuksan na natin. Yung isang thermistor nandito nakalagay guys, no? Dito siksik yan, no? So check natin yan kung buo pa yung thermistor dito, no? Tingnan natin kung intact pa ba yung reading ng thermistor na nandito sa taas, no? Dalawa kasi ang thermistor nito guys, mayroon to sa taas, mayroon din doon sa baba, no? So unahin muna natin yung taas sa pag-check, no? So sa mga ganitong problem guys, kailangan lang natin dito ng masinsinang pag-check, no? Pagka ganito, no? So ayan, ito guys, tingnan natin, no, kung anong reading dito. Sukatan natin guys, gamit tayo ng tester, no? So ang dapat ang makuha natin dito guys, mga 40 kilo ohms, no? Mga 30 to 40 kilo ohms dapat ang makuha natin, or hanggang 50 kilo ohms okay pa yan, gagana pa yan. So susukatin lang natin to guys para malaman natin kung ano talaga ang problema nito, no? So ito guys, kukuha lang tayo ng tester, i-check natin, gamit tayo ng resistance. Ayan. So yun. So may nag-check na daw nito guys, no, yung washing machine na ito. Hindi nagawa, no. So pinagpasikan option sa atin ito. Ayan. So tingnan natin kung anong reading makuha natin dito ngayon. Ayan guys. Ayan. So 41 kilo ohms is good pa guys, no. So walang problema yung thermistor dito, no. So i-next natin yung sa ilalim, no. So ayan, bago namin i-check, sinalpakan natin siya ng thermistor para lang ma-confirm na wala dito, no? So ayan, TE pa rin, no? So talagang wala dito, no? So next natin guys, sa ilalim, no? Nandito, may isang thermistor nandito sa ilalim. So slant lang natin yung unit, no? Para ma-check natin to yung thermistor dito. So na-check natin guys, good din, no? Ang reading is nasa 41 kilo ohms din. So walang problema. So dito tayo guys mag-check sa board, no? Tingnan natin. So ang next natin na i-check dito, yung connection, no, from board papunta doon sa mga thermistor. So kailangan natin i-check yung linya, kasi good yung mga parts guys, no. So dito tayo sa board, kunin natin yung socket ng sensor para continuity test natin. So yan, babaklasin lang natin to yung board guys, bubuksan lang natin, no. So kailangan lang guys tiyaga-tiyaga sa pag-check ng mga ganitong problema, no. Kailangan natin step by step lang yung pag-check natin para malaman natin kung ano talaga ang naging issue, no. Kasi mahirap naman na mag-come up kagad tayo ng findings kung hindi natin talaga ma-check ng isa-isa, no. So bubuksan lang natin to guys, yung cover ng board, medyo matigas lang. So yan. So ang purpose natin dito guys ay kunin natin yung socket kung saan doon nakakonect sa mga thermistor sensor, no? Kasi nga TE error. Ang TE kasi thermistor yung tinutukoy yan. Kaya hindi na tayo lalayo, no? So bubunutin natin yung socket niyan, ito guys, bubunutin natin. Tapos i-continuity test natin doon sa mga thermistor na kung saan siya nakakonect, no? So yan. So dito, ito yung thermistor guys. Ito yung socket ng thermistor. So dito guys, ang isang line ng thermistor, may isang line yan sila common, no? Kumbaga, yung dalawang thermistor, isang linya lang gamit nila. So yung micron silang common wire. So ito guys, yan, check natin. Itong puti, no, dapat connected siya dito, no? Yung puti. Tapos yung blue naman doon sa baba, dapat connected siya, no? So napansin na kagad namin guys dito nung continuity test natin, wala siyang continuity. So nakita namin mayroon pala siyang putol dito sa area na to. Ayan, oh. Parang humasa siya doon sa heater, no? Ayan. So ito yung kulay white, no?
So nakita natin, no, nung ginamitan natin siya ng tester through continuity, no. So yan. So ang gagawin namin dito, dugtungin muna natin to guys, no. Ayan. So ganun lang guys, no. Pag-identify, mabilis lang natin siya ma-identify kapag step by step yung pagtutrouble natin, no. So dapat dito guys, yung puti na to guys, connected yan siya dito. Yung puti na yan nandito, no, sa isang linya. So tutukan nyo lang ng tester. Pag wala kayong ma-reading na continuity, hanapin nyo na kagad yung linya, baybayin nyo na para makita nyo kung saan yung putol. So ito guys, nandito yung putol na to. So idudugtong lang muna natin to, no. Kapag nadugtong na natin, testingin na natin siya mamaya after natin ma-fix yung putol. So isang wire lang guys ang nakita namin na putol, no. So dito ang napansin natin, isa sa mga learnings, kapag nagsisilik ka pa lang ng program, nagkaroon siya ng TE error, ang kadalasan naging problema is wiring, yung kanyang harness, no. Kapag tandaan nyo guys, kapag nag-TE error siya na wala pang start na pinipindot, nagsisilik pa lang kayo ng program, nagti-TE na, check nyo yung wiring, no. Yun kadalasan naging problema. Pero kapag ilagay nyo siya sa WAS, pag start, nagkaroon siya ng TE error, ibig sabihin, ang naging problema yung thermistor sa baba. Tapos pag ilagay nyo naman sa spin, nag-TE error siya, ibig sabihin, dito sa taas yung problema. So yun lang, no. So kapag ang ginagawa nyo, hindi nyo pa napoprogram, tapos lumabas na yung TE error, ibig sabihin wiring. So yan na nga, titesting natin guys. Ayan. So okay na siya, working na siya guys, no? Hindi na siya nag-error. So yun lang naging issue niya, no, yung wiring na naputol. Kaya nagkaroon siya ng TE error. So yun, no. So tiyaga lang guys sa pag-trouble sa mga ganito, no. Tiyagaan lang para makita natin talaga ang problema, no? So yun, okay na yan guys, okay. So huwag niyong kalimutan i-share at i-follow yung ating Facebook page, no. Kung gusto niyo ng matuto or more videos guys, i-follow at i-share nyo lang yung ating mga video and FB page. Okay? Thank you.